Kapatid natin, tayo ay blessed. Tayo ay andito ngayon at nakakapakinig tayo ng salita ni Lord na nasa tamang landas tayo. Ating tunghayan po ang salita ni Lord sa Matthew 7, 13 to 14 po. Mangyari po na tayo po ay tumayo po at magbigay galang po sa salita ni Lord. At basahin po natin ng sabay. Mauna yung Tagalog po and then yung English po. No? Okay. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. At marami ang dooy nagsisipasok. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it. Next verse po. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakonti ang nakasumpong noon. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Let's pray. Tayo po yumuko at tayo magdasal po. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa iyong banal na salita, Lord God. Lord, kami nagpapakumbaba sa inyo, Lord God. Kami humingi po, Lord God, ng tawad, Lord God, sa aming pagkukulang, Lord God. Lord, pawang basahan po ang buhay namin, Lord God. Lord, kami linisin niyo, Lord God, ng iyong banal na espiritu, Lord God, ng iyong banal na dugo, Lord God. Lumalapit kami, Lord God, na may kababang loob, Lord God. Lord, kailan po makita nga sa buhay ko ngayon, Lord God. Tago niyo ako sa iyong likuran, Lord God. Wala kong alam, Lord God. Wala kaming alam, Lord God, sa iyong mga banal na salita. Pero yung banal na espiritu, Lord God, ang magbibigay ng unawa, Lord, sa aming buhay, Lord God. Lord, have your way sa buhay namin, Lord God. Maraming salamat po sa oras na ito, Lord God, na kami nakapagpuri, Lord God, at makakapakinig kami, Lord, na yung mga banal na salita, Lord God. Maraming salamat po, Lord, sa iyong papuri, pagsamba, pagdakila. Sa matamis na pangalan po na Jesus, kami po na anak niyo, Lord, ay magsabi ng Amen. Tayo po ay umupo. Pakpakan natin si Lord. Sabi niya doon, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kokonti ang makakasumpong noon. So, bibigyan natin ng emphasis itong yung kokonti ang makakapasok, makakasumpong nun. So, tingnan muna natin yung 14 ko yan. Yan. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kokonti ang nakangasumpong nun. Kung titingnan nyo, nung binasa ko ito, ako'y medyo nagkuhan dahil naisip ko na para ang hirap ng makapasok sa pintuan ng kalangitan. Very few, yun yung word na nagkuhan sa akin, very few, there are few who find it, sabi. Very few, there are few who find it. Pero dahil nga andito tayo ngayon, tayo ay nung nakakilala tayo kay Lord at may nagdala sa atin dito, unti-unti nagkaroon tayo ng, alam nyo yung nagkaroon kayo ng nabago yung isipan nyo. Nabago in the way na nung tuloy-tuloy na kayo na andito at nakapakinig ng banal na salita ay unti-unti na something parang hindi nyo maintindihan na twist yung mind nyo na ganun pala sabi nyo. Kasi yung dating pananampalataya natin, hindi tayo nakakabasa ng mga ganyan. Bihira ho yung mga ganyan. I myself, nung nag-umpisa akong makapakinig ng salita ni Lord, noon hindi ko iniintindi talaga yan. May Biblia ako pero hindi ko po binabasa. Hindi ko po binabasa. And then, yun nga, nung patuloy na tayo nandito, tayo nag-a-attend, una, Bible study, or may nagyakag sa atin dito, at pinakilala tayo sa ating pastor, at yun, unti-unti na
nagkaroon tayo ng isipan na yung dati nating buhay ay hindi pala dapat ganon. Hindi pala dapat ganon. Na matutunghayan natin ito sa Colossians 2:8, kuya. Na meron tayong kaisipan noon na akala natin tama. Akala natin tama in a way na kung ano yung nakikita natin sa mundo, yun nga, yung basahin po natin kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. So yun pala, yung mga naituro sa atin ng ating mga magulang, naituro sa eskwelahan, ay hindi pala tama. So kala natin tama na yon. Noon ako kasi, kung may nakita kong okay yung ginagawa nung kapatid na yun okay yung ginagawa nung sikat na tao na yon. So tayo, nakatingin tayo sa mga sikat na tao noon. Diba? Sino ba mga mahilig sa mga sikat na noon, tao? Diba yun ang parang pamantayan natin na sinabi ng ating magulang na mag-aaral tayong mabuti, ayusin natin pag-aaral natin, and then para kumita tayo ng pera kapag katapos nating makapag-graduate. So yun yung lagi-lagi nilang sinasabi sa atin. Kaya kung minsan, nakukuha natin yung sistema ng mundo, yung isipan ng makamundong tao. Hindi natin nga alam yung salita ni Lord. Pero dito tayo binuksan ni Lord na sabi nga sa John 8:32, for you will know the truth and the truth shall set you free. So, yun po, napaka, di ba, kayo, sino nabe-bless dito pagka nakapaginig ng salita ni Lord? No, mapalad kayo talaga. Mapalad tayo dahil andito tayo na nababasa natin and then pagka lagi nating pinagnilay-nilayan, pinagbulay-bulayan ito, ay nagkakaroon ng pan sa atin, impartation sa atin. Nagkakaroon ng parang nababago tayo talaga, nababago tayo from glory to glory. And then, nabasa natin and then, lalo na kapag isinagawa natin, sabi nga ni Pastor, pag isagawa natin ay nagkakaroon to ng power. Power. So, yun ang gusto ni Lord sa atin na sumunod lang tayo ng sumunod sa salita niya. Di ba, sino dito yung lagi yung sarili sinusunod noon, hindi pa alam si Lord? Di ba, kanya-kanyang style tayo? May style na okay, may style bulok. Sabi nga style bulok. Ako noon talaga tinitignan ko ang ganda ng style noon, sabi ko ganyan. Ganyan ako noon, tinitignan ko yung style ng foreigner. Kasi nabiyag tayo ng maraming bumiyag sa atin. Magmula Espanyol, Amerikano, Chinese, India, mga Bombay pa dyan. So iba't iba yung bumihag sa atin, talaga. We are bandage talaga sa mga taong iba-iba yung kanilang mga nakaugalian. Kaya tayo ay pinaghalo-halo yung natin, naghalo-halo ang tugon natin, naghalo-halo ang kultura natin. Diyan yung Muslim, yung amoy din, pagka naghalo-halo. Palakpakan natin si Lord. Praise God. So yun, pero talagang glory to God dahil andito yung salita ni Lord. Mapalad tayo and we are blessed dahil unti-unting binabago ni Lord ang buhay natin. From glory to glory, sabi nga. So, palakpakan natin sila dali. Very few will find it. So, ang ibig sabihin niyan, tayo ay mag-strive hard na sundin natin yung kalooban ni Lord. Na hindi na yung sarili natin ang mananaig. Dahil napansin natin, pag nauna yung sarili natin, talagang windang tayo. Windang talaga tayo dahil hindi perfect yung puso natin. The heart is deceitful, sabi nga. Yung puso natin, kung minsan deceitful, yung parang mapanglin lang. Yung puso na. Akala natin tama na yon. Pero kung titignan natin sa salita ni Lord, ay mali pala. Ang gusto ni Lord natin, sumunod lang po tayo ng sumunod. Sumunod tayo ng sumunod. So, yun ang gagawin pala natin sa ngayon. From now on, hanggang sa kahuli-huli ang buhay natin. Na tayo ay tumatakbo sa isang race sa ngayon.
Merong mabagal na tumakbo, may mabilis. Merong tuloy-tuloy din na meron yung mabilis nga, pero sa kalagitnaan ay tumigil. So, wala din. Wala din yung kwenta yung bilis niya, wala din yung sigla niya. So, tuloy-tuloy lang tayo. Mabagal man, pero tuloy-tuloy. Kasi si Jesus Christ, yung andun sa dulo. Hebrews 12:2 yata yan, kung titingnan po natin. So, basahin po natin. Lord to God. Hebrews 12:2. Yan po. Yan. Siya yung the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne. So siya yung 12:1 and 2 yan. Pag titingnan natin yung 12:1 and 2, andun yung race eh. Yun nga, si Jesus kung titingnan natin talaga yung Biblia, si Jesus, I and the Father are one. Lagi niyang sinasabi yung ganun, I and the Father are one. Nung nakita ni Thomas siya na my Lord, my God, sabi niya. So si Jesus is our mighty God. Na sinasabi ng iba ay propeta lang, or siya lang yung anak ni Mary. So, yun sa mga lumang pan natin ay nabihag tayo sa mga ganong paniniwala na hindi natin alam yung tamang yung faith natin hindi halo-halo. 'Di ba? Halo-halo noon na to the point na yun nga andyan si Pope na pampagulo. Andyan si Mary. Andyan yung mga saints. Andyan yung iba-ibang relihiyon Pero sinabi nga ni Lord the only way is Jesus Christ. Sa John 14:6. So kung merong nga makitid na daan ay yung pagsunod natin sa buhay na in-example ni Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So kung titingnan natin si Jesus Christ, hindi naman siya, nung nabuhay siya, sinless siya for 33 and a half years. Wala siyang bahid na kasalanan. Tayo kaya? Lahat po tayo ay nagkaroon ng kasalanan. Kaya nga, hindi tayo makakakyat sa langit kung hindi natin isuko hindi tayo humingi ng tawad, kung hindi tayo magre-repent, sabi nga kanina ni Kuya Ron sa Acts 2:38, repent and be baptized, sabi nga and you shall receive the Holy Spirit, sabi nga. So yun yung way natin. Ngayon, may pakana yung nasa yata po na nabanggit ni Pastor na kung meron kang $20 million, pwede kang pumunta sa Mars. Paano sa langit? Diba ang Mars, hindi naman langit yon at wala ka namang $20 million. Sino may $20 million pa dito? Wala. So, totoo yan na binanggit na pati yung pagpunta sa moon, sinabi nila, kung meron kang ganito-ganito na $1 million, ay makakapunta ka sa special na spaceship, makakapunta ka sa moon. Pero kailangan mo ng pera. Pero ang libreng gift, free trip na sabi ni Pastor. Ephesians 2:8-9, Kuya. Glory to God. Natin sa Ephesians 2:8-9. Yan. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magpapuri. So, minsan, sinasabi natin, Lord, ginagawa naman namin ng iyong kalooban, nagsisimba kami, doon kami lagi sa gawain. Hindi natin pwedeng pantayan yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi natin pwedeng ipagmalaki. Kahit 1 million yung ginawa natin, 1 million na kabutihan. Pero siyang may gawa ng langit, lupa, ang universe. 'Di ba? Ang Mars, hindi naman langit 'yon. At wala ka namang $20 million. Pero siyang may gawa ng langit, lupa, ang universe. So, minsan, sinasabi natin, Lord, ginagawa naman namin ng iyong kalooban, nagsisimba kami, doon kami lagi sa gawain. Hindi natin pwedeng pantayan yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi natin pwedeng ipagmalaki kahit 1 million yung ginawa natin. Pero siyang may gawa ng langit, lupa, ang universe.
hindi natin makontain kung gaano ang wisdom ni Lord, ang kagalingan ni Lord. Hindi natin makontain po. Ang laki-laki ng universe po. Kung ilang trillion na stars yan, ilang trillion o billion na galaxy, napakadami. Iisa lang yung galaxy natin ngayon na kung saan tayo nakatira. Sino nakakaalam po nun? Milky Way. Yung pala, meron pang billion na ganon. So, hindi natin makakuan kung may 200 billion galaxy yan, sabi nung scientist, ha? Pero talagang hindi natin makontain kung gaano kagaling si Lord. Hindi natin makontain. So, talagang, sino na-amaze kay Lord? Ayan. Palakpakan natin si Lord, dali. Yan, napakabuti ni Lord sa buhay natin. Talagang, humingi lang tayo ng tawad at na taos sa puso natin at tayo patatawarin. Talagang tayo papatawarin, nililinis niya tayo, at ibinabangon niya tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon. Yung sabi nga, yung true repentance ay yung talagang may binagong buhay. Meron kasi nagsisisi, pero hindi naman nagpapatuloy. Nagsisi lang, and then andun yung guiltiness niya sa buhay. So, hindi siya naligtas. Nag-guilt siya, and then to the point na nag-backslide na siya. Pero tayo, tuloy-tuloy tayo na nagpapatuloy dito at nagpapalinis kay Lord. Andito tayo tumutulong, nagbibigay ng kalakasan kay Lord. Tumutulong tayo sa ating pastor, sa mga elders. Pag sinabing maglaban ng ganito, maglalaban ng kumot, maglilinis ng ganito, ng aircon. So, andyan kayo bilang kalakasan ng bawat isa na tumutulong. So, naglilinis ngayon, may darating po na pastor, may darating po na gawain na special na pupunta yung 17 affiliation ng church dito at tayo mag-host. So, magtutulungan ulit tayo na maglilinis po rito. So, palakpakan natin si Lord. Isang gawain na gawain talaga ni Lord na pagbubuklutin niya ang buong simbahan ng Riyadh po. And then, siyempre, pag madami tayo, siyempre, malakas ang puwersa natin. Parang yung chord ba, pag isa o dalawang chord lang, may ina yun. Pag tatlo, 2 or 3, mas malakas, di ba? So, magbubuklod ang mga simbahan for the glory of the Lord. Yan. At para ma-contain na itong kamusliman dito sa Saudi. Yun naman ang goal ng bawat simbahan na magiging malayang-malaya na tayong magsamba rito sa Saudi Arabia. Hindi na tayo underground na tinatawag. Na hindi na tayo natatakot, hindi naman tayo takot actually. Hindi tayo natatakot na magbahagi ng salita ni Lord. Kahit saan man tayo, nagbabahagi tayo ng salita ni Lord. Kasi kaligtasan yan at power ng Panginoon. It is the power of God. At makikita natin sa Romans 1:16 na pinapamahagi natin ang salita ni Lord. Kasi isipin nyo, yun nga na, ito nabanggit ko na naman ito nung nakaraan, na meron tayong mga magulang, kapatid, asawa, mga anak, mga tsuin, tiyahin. So, at kayo pa, mga kapatid ko. At talagang hindi tayo, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat siya'y kapangyarihan ng Diyos. So, kapangyarihan pala ng Diyos, yung pagbabahagi natin. At nagagalak si Lord habang binabahagi natin ang kanyang salita. Yun ang duty natin, ipamahagi at sundin natin ang kautusan. Yun yung na para tayo ay maligtas. Salvation for everyone who believes. Pag naniniwala tayo naniniwala at sumusunod tayo na yung ating mga mabuting gawa ay dahil yun na rin yung kailangan ma-witness sa atin ng bawat isa. Na nakikita tayo na we are walking Bible, sabi nga. We are the letter, we are the epistle, sabi nga ni Pastor Tom na nakaraan. We are the epistle of Christ na pinuton natin yung buhay ni Lord at nakikita yung buhay ni Lord sa buhay natin. So, yun, talagang glory to God talaga. At palakpakan natin ulit si Lord. Talagang pinagmamayabang natin si Jesus Christ na ating tagapagligtas. Kasi kung wala si Jesus Christ, hindi tayo makakadirekta sa ating Ama. So, yan talaga yung ating, it is our duty to follow yung ating tagapagligtas.
na sundin natin ang mga utos niya at gawin natin ang lahat na ikanalulugod ng ating Panginoon. Yun. So, maraming salamat po sa buhay nyo at andito kayo at patuloy kayo na ginagamit ni Lord kasi gagamitin talaga kayo ni Lord. Kasi may mga kapatid kayo, ibahagi nyo sa kanila. Bahagi nyo para maligtas sila sa asawa nyo, sa lahat ng iyong kan. Kasi ako nung umuwi ako sa Pilipinas noon, meron yung mga kaibigan ko, kaklase ko na nakakausap ko nung andun ako. Pero pagbalik ko dito, bigla-bigla na lang silang nangamatay. Nakuha ko lang yung number nila, hindi, ibig sabihin, bigla-bigla kasi ang pagkamatay ng tao. Hindi natin alam. Bigla tayong kinukuha ni Lord. Paano kung hindi natin nabahaginan sila? Meron kasi tayong accountability sa Panginoon. Makikita natin doon sa Ezekiel 3:18-21 na meron tayong accountability sa buhay ng tao na kapag hindi natin nawarningan pala yung ating kapatid, pero alam na natin salita ni Lord, hindi natin nawarningan yung tao, ay isisiyasat ni Lord sa atin ang kanyang dugo. So yan po. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. So mamamatay na yung tao, pero yung at kanyang dugo ay sisaya sa atin pa sa iyong mga kamay. So yun yung kwan natin na may accountability kay Lord. So tingnan ba sa 19, kuya? Gayon man kung ang iyong pagpapaunahan ang masama at siya'y humiwalay sa kanyang kasamaan. So yung masama, winarningan mo siya sa pamagitan ng salita ni Lord at siya'y humiwalay. Tumigil na siya sa kanyang kasalanan. Di ba matutuwa kayo, tinigil niya na, niligtas niyo yung kaluluwa niya? So yun. Ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Paano kung yung kapatid mo yon? Yung magulang mo o yung uncle mo? Isipin nyo na lang yung ganun po, na, o yung asawa mo, o yung anak mo, kung palalo yung anak mo. Ayan po. Muli sa pagka ang isang taong matuwid ay lumihis sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at ako'y naglalakad ng katitisuran sa harap niya, siya ay mamamatay sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan, siya ay mamamatay sa kanyang kasalanan. At ang kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi alalahanin. Ngunit ang kanyang dugo ay aking siya sa atin sa iyong kamay. So talaga meron tayong accountability. Meron tayong responsibilidad na bilang tayo nakakapakinig na ng salita ni Lord eh. So i-share natin yan. Yun ang gusto ni Lord sa atin na kasi tayo ilaw at asin. Pag binigay mo yung salita ni Lord na yan, malay mo, mababago yung buhay niya. Titigil na siyang gumawa ng kasalanan. Okay, winarningan natin siya, pero siya'y nagpatuloy, hindi sisiya sa atin ni Lord ang kanyang dugo sa atin. Wala tayong kasalanan doon dahil hindi tayo nagkulang sa pagwawarning. So, yun yung gawin natin na tuloy-tuloy tayo na talagang makipot talaga ang daan patungo sa ano. Minsan sabi nga, ako nga po, nung binasa ko yun talagang nag-iisip ako, oo nga, sumunod na kay Lord, sabi ko. Na i-obey ko na si Lord. Hindi na ako magpatumpik-tumpik pa. Na ngayong araw, ligtas ako. Gawin natin yung dapat sa ngayon, nabi sa Psalms 90, gawin natin na ngayon yung pinaka-the best natin kay Lord. 90 verse 12, yon. Na we grow in the knowledge of God, na tayo'y hindi na tayo magpatumpik-tumpik na gawin natin ang kalooban ni Lord. Kasi hindi natin alam bukas, masusunod na araw, ay wala na tayo. Pero ang maganda noon ay sinunod natin yung kagustuhan ni Lord. Talaga, ang daan patungo kay Lord ay makitid talaga. Yung sa maluwag naman ng daan, ang daming dumadaan doon, bilyon-bilyon na tao. Bilyon-bilyon na tao. Sino naniniwala doon na bilyon-bilyon ang dumadaan doon?
Sabi sa population natin, mayroong 1 billion na atheist yung hindi nakakilala kay Lord. 1.2 billion din ang Catholic. 1.3, something like that. Or, depende na rin sa bilang ng mga nagbibilang. Pwedeng mas higit pa ron yung bilang ng ang Muslim, sabi nila 1.2 billion din. So, billion. So, billion. Naniniwala kayo doon? Na billion ang hindi maliligtas? Pero, sabihin mo sa iyong kapatid, tayo ay ligtas. Tayo ay ligtas. Andito tayo ngayon. At tayo ay magiging ilaw at asin sa ating pamilya. Kahit na tayo ay napapagod pero our labor is not in vain. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:58. Napapagod man tayo pero si Lord ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Si Lord ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Ako nga matulog lang nga ako ng 2 hours. 2 hours, kinabukasan papasok pa din ako. Ganon din si Pastor. Talagang glory to God po, Pastor, sa buhay nyo. Pastor Tom, Pastor Ariel, binibigyan kayo ni Lord. Si Kuya Ramil, si Kuya Raymond. Glory to God. Yung mga elders natin na talagang Kuya Rex. Lahat kayo actually. Lahat kayo. So palakpakan natin si Lord sa buhay natin. Na talagang magpapatuloy tayo. Very few. Yun ang tandaan nyo. Kaya ini-impart ko sa inyo yung very few. Kukunti pong maliligtas. So, pero at least, andito na tayo, alam na natin yung katotohanan, iparating nyo sa iyong pamilya yung katotohanan na yan. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Hindi natin alam, anytime, pwedeng dumating si Lord. Gusto niyo ba kayo ligtas? No, amen. Siyempre, gusto natin yung mga anak din natin ligtas. Magulang natin. So, yun, very few ang maliligtas. So, yun ang tandaan nyo. Glory to God at maraming salamat kay Lord sa buhay nyo. Maraming salamat kay Lord sa kanyang salita. Very few ang maliligtas, pero tayo ay ligtas in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Sige po, muli natin papalangan ng Lord sa buhay ni Kuya Alan. Praise God. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon. It's a reminder sa buhay ng bawat isa sa atin kung saan yung way natin. Amen? Alam niyo mga kapatid, yung salita ng Diyos sa gabing ito is not literal. It is figurative or spiritual, mga kapatid. Bakit po? Dahil 200 yan, kung titignan mo yung... Kung literal yan, mga kapatid, marahil, sabihin natin, kung hindi man lahat ng tao, pero karamihan tao, pipiliin niya yung daan papunta kay Lord. Ano po? Kung literal yan. Amen? Kung literal yan, mga kapatid, nandiyon yung kumunoy, nandiyon yung impyerno, alangan na pupunta ka pa doon. Di ba? Kikita niyo, mga kapatid? Hindi po, mga kapatid. Pero tinuturuan tayong Panginoon para maunawaan natin kung paano tayo makasunod sa Panginoon. Amen? There are always 2 ways in our life. Yes or no? Di ba? Ito yung God's way and man's way. Amen? Ito yung tama, ito yung mali. Ito yung tamang landas, ito yung maling landas. Ito yung maluwang, ito yung makipot. Saan ka? Sabi ng Panginoon. Itinuro ng Panginoon niya, mga kapatid, hindi po siya naging unfair sa buhay natin. Amen? Tinuruan tayo ng Panginoon, pag dumaan ka dyan sa maluwang na yan, ito yung mga maluwang na yan. Yung namubuhay sa kamunduhan, namubuhay na walang pakialam sa Diyos. Amen? Ito naman yung mabuhay na makipot. Mayroon kang dapat gawin na sakripisyo, mayroon kang dapat na gawin na pagsunod para ikaw ay makadaan sa daan na yan. At ang daan na yan ay papunta sa kanyang kaharian. Amen? Ngayon, nasa atin yun, mga kapatid, ang pamimili. It's your own choice. Amen? Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, kagaya ng nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, mga kapatid, nasaan tayo? Nandoon tayo sa maluwang na daan. Amen? Hindi natin alam yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, kung literal yan, alam mo na yung patutunguhan mo, yung ginagawa mo ay pupunta ka doon sa kumunoy o impyerno, mga kapatid, hindi mo na gagawin yun, for sure. Diba? Di ba matatakot tayo, mga kapatid?
Yung nga lang, sige, tumalon ka nga dyan sa, sa ilog. Meron ba tumatalon? Amen? Kahit yung lasing, mga kapatid, naranasan ko yan sa mga taga doon sa amin. Sabi nila, lasing daw sila. Nung dinaan sila sa ilog, sige, talon kayo. Hindi naman sila makatalon. Ang sabihin, alam na pala na yung ginagawa rin nila. Amen? So, ang ibig sabihin, yung alak, stimulant siya. Amen? Pwede niyang baguhin yung, bibigyan ka ng lakas loob. Pero yung consciousness, mga kapatid, nandoon pa rin. Amen? So, makikita niyo, mga kapatid, na ang Panginoon, hindi po siya nagkulang sa buhay natin. Amen? Ipinaliwanag niya yung makipot, kung ano yung makipot na yan. Hindi lang niya basta-basta sinabi ang mga kapatid kung ano yung makipot. Hindi lang niya sinabi na maluwang yan, ito yan, maluwang. Sino ba naman gustong mabuhay sa makipot? Diba? Napakaraming bawa, napakaraming mong dapat tanggalin sa buhay mo. Diba? So, ipinaliwanag ng Panginoon. Kung literal yan, mga kapatid, dito tayo sa maluwang, for sure. Amen? Makakapaglaro ka anytime, basketball, kahit ubusin mo yung oras mo, walang makikialam sa'yo. Amen? Pero yung ginagawa mo pala ay ikakasama ng buhay mo. Saan ka ngayon? Dahil ipinaliwanag ng Panginoon sa buhay natin, nauunawaan natin, ngayon ang hinahanap ng Panginoon kung paano ka sumunod sa Kanya. Amen? How decide your life, whether this way or that way, which way you will choose, nasa atin po yung desisyon, mga kapatid. Amen? Gaano man ang kapaliwanagan ng Panginoon, ito po lang po yung layunin niya sa buhay natin. Sasabihin niya mali at tama, ito yung truth at ito yung hindi truth. Amen? Ito yung daan na maluwag, ito yung daan na makipot, ikaw ang mamimili. Amen? Mga kapatid, ang Diyos hindi tayo pinirsa o nilagay o hinatak na papunta doon, mga kapatid. Nasa atin yon. Amen? Binigyan tayo ng freedom. Amen? Yung freedom na yung mga kapatid, hindi rin siya nagkulang sa buhay natin para ipaliwanag yung freedom na yan. Amen? Huwag lang natin ma-misuse yung freedom na yan sa buhay natin. Amen? So, kung titingnan natin, ano ang gagawin natin ngayon bilang Kristiyano? Mga kapatid, makikita mo ang tunay na Kristiyano sapagkat ang Diyos hindi siya nagpabaya sa buhay ng bawat isa sa kanila. Ano ang ginawa ng Panginoon? Si Lord ba ay nandito ngayon sa earth? Wala dito, mga kapatid. Nasa heaven siya. Anong binigay niya? Ang kanyang banal na Espiritu. Amen? Hindi siya nagkulang sa atin. Bago siya pumanik, mga kapatid, sa langit, iniwan niya yung kanyang banal na Espiritu sa buhay natin. Diba? At yan po ang magiging comfort natin, yan po yung magiging gabay natin, siya yung magtuturo sa atin kung saan tayo. Amen? Bilang anak niya, ginagabayan tayo anak. Nire-remind tayo na mali yung ginagawa mo. Maluwang yan, patungo sa kapahamakan. Anak, tama yung ginagawa mo. Sige, magsakripisyo ka. Sige, magpuyat ka para sa akin. Tinuturoan tayo ng Panginoon. Amen? Dahil yung kahantungan mo sa ginagawa mo na yan, makakarating ka doon. Dadalhin kita sa aking karayan, sabi niya. Diba? So, ito po yung mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, ano ang kailangan ng bawat isa? Ang banal na Espiritu ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Yun po yung pangangailangan natin na alam ng Diyos yun, mga kapatid. Amen? Otherwise, mga kapatid, naging pabayaan Diyos kung hindi niya pinagkaloob ang kanyang banal na Espiritu sa atin. Amen? Hindi mo masasabing omniscient ang Lord kung hindi niya ipinagkaloob ang kanyang banal na Espiritu sa atin. Amen? Hindi rin siya omnipresent, mga kapatid, ever present, everywhere, kung wala yung banal na Espiritu niya sa buhay natin. Amen? Napakahalaga yung banal ng Espiritu niya, mga kapatid, dahil itong salitang ito na nabasa natin kanina, mga kapatid, sa Matthew 7:13 and 14, ito ay figurative, mga kapatid, spiritual po ang kailangan po natin upang sa ganoon maunawaan natin ang ibig sabihin. Amen? Hindi mo maunawaan ito ng sarili mong kakayahan. Amen? Pero ipinagkaloob ng Lord ang Espiritu niya, gamitin mo, bigyan mo ng kalayaan, kumilos ang banal na Espiritu niya upang maunawaan mo. Meaning to say, mga kapatid, huwag mong unawaan ito sa mamagitan ng sarili mong kakayanan. Itago mo yung sarili mo, ayaan mo ang Espiritu ng Diyos lamang ang mamalagi at manaig sa buhay mo. Sabi ng 1 Corinthians 2:10-12, mga kapatid, ganito po yung work ng Spirit sa buhay natin. Amen? Kung paano siya
kumikilos sa buhay natin. Sabi ng 1 Corinthians 2, verses 10 to 12, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos. Ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu niya. Amen? Sapagkat nasisiyasa ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o mga lalim na mga bagay ng Diyos. Tulad na nabasa natin, malalim na salita yan, mga kapatid. Kagaya na sabi, literal yan, wala pong dadaan doon sa kaluwang na daan na alam niyang kapamakan. Diba? Kahit ikaw, ito literal na lang, mga kapatid. Mayroong nagbabarilan doon, dadaan ka pa ba? Hindi na, di ba? O may kumunoy doon, o kaya mayroong bangin doon. Dadaan ka pa ba? Hindi ka na dadaan. O kaya mayroong doon, may pulis doon, amen? O mayroong mga ISIS doon, mga kapatid, ayaw mo, di ba? Kung saan, tatanungin ka, Kristiyano ka ba o hindi? Handa na kayo? Handa na kayo mamatay para kay Lord? Praise the Lord. Sige po, magtaas ang kamay ang lahat ng handa ng mamatay para kay Lord. Amen? Tingnan nyo, yung mga hindi nagtaas ang kamay, alam ng Lord yung mga kapatid. Amen? It's a matter of response. Amen? It's a matter of response. Because there is a power in responding to God. Amen? Whenever you say, Amen, I am responding to you, Lord. Mayroong kapangyarihan yun sa buhay natin. Amen? Kaya mga kapatid, ipinakita ng Lord sa buhay natin. Hindi mo kayang unawain ito, kaya alam ng Lord ang pangangailangan natin. Ipinagkaloob niya ang banal na Espiritu. Ngayon, nasa atin yung mga kapatid. Kung palayain mo ang banal na Espiritu sa buhay mo, bibigyan ka ng kapaliwanagan. Amen? Kung paiiralin mo yung sarili mo, mga kapatid, hindi mo siya maunawaan kailanman. Amen? Kaya nais ang Lord, mga kapatid, yung Espiritu ng Diyos ang siyang nag-ooperate sa buhay natin. Amen? Kaya tingnan niyo, mga kapatid, sinabi ng Lord, di ba? Sa verse 11, sino sa mga tao ang nakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng Espiritu ng Diyos. Amen? Mga kapatid, Espiritu ng Diyos ang kailangan natin ipairal, hindi yung sarili natin. Amen? And verse 12, mga kapatid, napakaganda. Ngunit ating tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos. Tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, hindi yung Espiritu ng kamunduhan. Wala na yon. Amen? Kaya nga may pangako ang Diyos sa 1 John chapter 4, verse 4. The Spirit which is in us, the Spirit that we receive from God, is greater than any spirit in this world. Amen? Yung spirit in this world, hindi natin tinanggap yun. Kaya siya yung kumakalaban sa atin. Amen? Ngunit, sabi ng Lord, ni kailanman mananalo ka. Ni kailanman hindi ka matatalo sapagkat ang espiritong nasa ay matibay kaysa espiritu ng mundo. Amen? Kaya nga, napakahalaga yung espiritu ng Diyos sa buhay natin. Kung yan ang naipapairal natin, mga kapatid, sa buhay natin, hindi na nanaig yung buhay natin, yung sarili natin, then pakilusin mo ang banal na espiritu, then well-guided ka. Amen? Hindi mo malalaman niya, mga kapatid, unless ang Espiritu ng Diyos ay malayang kumilos sa buhay mo. Amen? Tingnan niyo, mga kapatid, bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Lord Jesus na ito, mga kapatid. Si Lord na. Si Lord na ito. Amen? Doon sa Garden of Gethsemane, mga kapatid, sa Matthew 26, verse 39, nung siya nanalangin, anong sabi niya? Take this cup away from me. But not as my will, but yours alone. Amen? Tingnan niyo, mga kapatid, kung will niya, mga kapatid, ayaw na niya, ayaw niyang sapitin yung kahirapan, ayaw niyang sapitin yung mamatay sa krus. Kung kalooban niya, kung yung kalooban niya ang iiral. Pero hindi yung kalooban ko, sabi niya, yung kalooban mo, Diyos Ama, ang umiral. Amen? Tingnan niyo, mga kapatid, anong nais ng Lord sa buhay natin? Hindi yung sayo, hindi yung sarili natin ang umiiral, kundi yung Espiritu ng Diyos ang umiiral sa buhay natin. Amen? Then, nasa looban ka ng Panginoon kung umiiral ang banal na Espiritu. Amen? Di ba? Amen? Mga kapatid, kailangan ito. Sabi ng Philippians chapter 1, verses 9 to 10, kung sabihin, isama na yung 8 to 10.
Napakaganda po mga kapatid. Dito niya pinatunayan ng Lord para sa aprubahan mo kung ano yung mga tama. Makikilala mo kung ano yung mga tama mong gawin sa buhay mo. Amen? Napakaganda na itinuturo ng Panginoon sa atin. Hindi tayo pinabayaan. Lord, figurative yan, spiritual yan, hindi ko maunawaan yan. Walang bagay na hindi mo unawaan. Maunawaan mo. Bakit? May espiritu ka ng Diyos. Kung pairalin mo ang espiritu ng Diyos, maunawaan mo siya. Amen? Pero kung pinairal mo ang sarili mo, never mo maunawaan yan. Amen? Tingnan mo na lang, may problema ka, o mayroong problema dumating sa buhay mo, may pagsubok na dumating sa buhay mo, may challenge na dumating sa buhay mo, nagalit ka, nagdabog ka, nalaglag ang bunga, sa palagay mo mga kapatid, tinanggap mo ang tunay na mensahe ng Lord? Hindi. Amen? Pero kung nagpakumbaba ka, nag-submit ka sa will ng Lord, sure mga kapatid, ipapaunawa ng Lord sa buhay mo. Sitin niyo mga kapatid, sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat na mahinahong habag ni Kristo Jesus. Verse 9, at ito'y idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. Amen? Pagkakilala, ito po yung mga kapatid na kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kung bakit marami tayong gawain para sa Diyos upang sa ganun lalo tayong matuto. Amen? Mapalawak ang ating kaalaman. At ang kaalaman na yan, pag sinanay mo mga kapatid, in-apply mo sa buhay mo, nagiging karunungan sa buhay mo. Amen? Buhay na buhay ang salita ng Diyos kung ito ay karunungan na mga kapatid sa buhay natin. Amen? Which is ito yung kailangan ng Lord sa buhay natin mga kapatid upang sa ganun, mapagtibay natin yung mga ginagawa natin. Verse 10, napakaganda po mga kapatid. Upang iyong kilalanin. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, ito yung pinaka-nais ng Lord na mangyari sa buhay natin para makilala natin yung bawat ginagawa natin. Sabi dito, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling. Amen? Upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Sino yung mga kapatid? Hindi po bitin ang salita ng Diyos. Amen? Hindi po hanging, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ipinaliwanag ng Lord, himay-himay niyang pinaliwanag sa atin. Bakit nagkaroon ng Banal na Espiritu sa atin? Bakit mayroon tayong Banal na Espiritu? Pag pinairal mo yan, sabi ng Lord, upang makilala mo ang mga bagay, magaling man o pangit man, o ano man yan, makikilala mo. Amen? Kasi kung hindi mo makikilala, wala kang Banal na Espiritu ng Diyos. Nandoon ka pa sa kamunduan, ang espiritu ng kamunduan pa ang umiiral sa iyo. Every time na umiral ang sarili mo, nalulungkot ang banal na espiritu ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sabi ng Ephesians 4:30, huwag natin palungkutin ang espiritu ng Diyos na nasa atin. Amen? Paano mo napapalungkot? Kung umiiral yung sarili mo. Pag umiiral yung sarili mo, mga kapatid, yan ang nanaig. Kasalanan ka agad. Bakit? Very precious po ang ginawa ng Lord sa buhay natin. Namatay siya para sa atin. Muli siyang nabuhay para sa atin. Ipinagkaloob niya ang espiritu niya para sa atin bago siya pumanik sa taas, sa langit. Tingnan niyo mga kapatid ang ginawa niya. Napakahabang proseso ang ginawa ng Panginoon. Amen? Which is equivalent to 40 years. Amen? Pero 3 days lang niya ginawa. Amen? Kung sa tao, mga kapatid, halos mamatay na hindi pa niya nakita ang kalooban ng Panginoon. Pero si Lord, mga kapatid, 3 days lang, ipinaunawa niya lahat sa buhay natin. Amen? Kaya mga kapatid, napakahalaga yung Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Kung pairali mo yan, makikilala mo ang tama at mali, di ba? Then, nasa kalooban ka ng Panginoon, alam mo kung ano yung gagawin mo. Amen? Kasi maluwang at makipot. Ngayon, hindi mo maunawaan yan. Kung ano yung nandoon sa makipot, hindi mo maluwang. Hindi mo rin maunawaan na yung ginagawa mo ngayon ay papunta doon sa kapahamakan o papunta doon sa kaligtasan. Pero si Lord, hinimay niya sa buhay natin. Amen? Hindi nga siya unfair God eh. Amen?
Hindi unfair si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hindi siya kulang sa buhay natin. Amen? Kaya nga, kung ikaw ay mapupuspos ang salita ng Diyos, mga kapatid, saan mo kinuha yung salita ng Diyos? Matthew. Bakit ang kapaliwanagan niya ay nandoon sa Philippians? Diba? Hindi nagkulang si Lord, mga kapatid. Amen? Nais ng Lord sa buhay natin, hindi ka lamang nanatili sa Matthew. Binabasa mo from Genesis to Revelation. Pinag-aaralan natin from Genesis to Revelation. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang libro. Amen? 66 books yan, mga kapatid. Amen? Naniniwala tayo sa Old and New Testament. Amen? Ito yung pamantayan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Glory to God. Sinong handa na sumunod sa makipot na daan na yon? Dumaan doon na alam niyang, ngayon alam na natin mga kapatid, makipot pala. May katagumpayan pala doon. May kaligtasan pala doon. Amen? Alam mo na mga kapatid yung gagawin mo. Ipinaliwanag ng Lord. Alam po natin yung maluwang. Pagkasalanan yon, kamunduhan yon, sarili yon mga kapatid, yun yung maluwang na daan. Diba? Kung para kay Lord, mga kapatid, magsasacrifice ka dahil ayaw ng Lord yan. Ito yung kalooban niya. Ito yung makipot na daan, mga kapatid. Amen? Papunta doon sa kanyang kaharian. Amen? Saan kayo? Makipot. Sinong handa na sumunod kay Lord? Amen? Tayo po tumayo lahat. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Sige po, palapakan natin, Panginoon. Let's give the best clap offering unto our living God. He deserved the best offering from our life. And the best offering, mga kapatid, yung buhay natin. Amen. There's only one way to heaven. That is the way coming from the Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami, Panginoon, ay tinuruan mo upang makasunod kami sa iyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na with our own, hindi namin kaya. At Lord, napakatalino mo, napakadunong mo, Panginoon, sapagkat more than 2,000 years ago, ahead of time, alam mo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Bago ka pumanik, Panginoon, sa taas, sa langit, dahil tapos na ang iyong misyon sa mundong ito, hindi ka nagpabaya. Ipinagkaloob mo ang iyong banal na Espiritu sa amin upang sa mamagitan ng banal mong Espiritu, para ka na rin narito, Panginoon, sa aming mga buhay kasama namin. Amen, Lord. Salamat, Panginoon, O God, dahil well advanced, Panginoon, ang iyong pag-iisip. Alam mo ang mangyayari. Alam mo ang pangangailangan namin. Alam mo, Panginoon, O God, kung paano mo kami, O God, susubaybayan, gagabayan, tutulungan, bibigyan ng karunungan ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Sa biyaya mo na banal mong Espiritu sa buhay namin, ay sapat-sapat, Panginoon, para tugunan ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Lord, salamat dahil hindi ka nagkulang sa buhay namin. Sapagkat, Lord, your Spirit is more than enough, Panginoon. Hallelujah. More than enough. And this is your grace sa buhay ng bawat mananampalataya, sa buhay ng bawat anak mo, Panginoon. Lord, salamat sa iyong biyayang ito sa buhay namin. Patuloy mo, Panginoon, O God, na palawakin ang aming kaalaman. Sa magitan ng banal mong Espiritu. Ayaw mo, O God, ang siya magiging good teacher namin. Hindi namin kaya, inaamin namin, Panginoon. Wala kaming alam sa lahat ng mga salita mo. Pero kami pinagpala mo ng lubusan, Panginoon, sa magitan ng banal mong Espiritu. Sapagkat, Lord, siya ang aming guro. Siya ang aming gabay.
Siya ang aming karunungan. Siya ang lahat, Panginoon, na tumutugon sa aming mga pangailangan. Malalim yung mga salita mo sapagkat ito'y mga parables, Lord. Mga figurative, Lord God. Mga spiritual. Ngunit, Lord, tunay nga, Panginoon, nakikilala namin, Panginoon, na mayroon kaming banal na Espiritu sapagkat, Lord, hindi namin kaya, ngunit nakakayanan naming unawain sapagkat nandoon ang banal mong Espiritu sa buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na, Lord, pag sumikapan namin, hindi manaig ang sarili namin, kundi sa bawat minuto, segundo, Panginoon, sa bawat bagay, sa bawat sitwasyon, sa bawat panahon, ang banal mong Espiritu ang siyang manaig sa buhay namin. Lord, sinabi mo, Panginoon, O God, sa Zechariah chapter 4, verse 6, it is not by might nor power, but only by the Spirit of the living God. Amen. Hallelujah. Only by the Spirit of the living God. Yes, Lord. Ang Espiritu ng Diyos lamang, ang siya lamang kumilos, ang siya lamang may kapangyarihan sa buhay natin. Hallelujah. Run to you. Hallelujah. Yes, Lord, we will run to you. We will run to you in every situation, Lord. Yes, Lord. We will run to you, O God. It is not by might nor power, but only by the Spirit of the living God. I will run to you, Lord. To you. To your words of truth. Not by might, not by power, but by the Spirit, oh God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Hallelujah. And I will run to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live the glory of your grace. One more time, come on, let's raise our voices unto our living God. Yes, I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory of your grace. Yes, Lord. It is not by might,
nor power. It is not by our will. It is not by our strength. It is not by ourselves. It is not, Lord, by our strength. It is not, Lord, by our capability. It is not our ability, Lord God, but your Spirit alone, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, ang Espiritu mo lamang ang siyang manaig at kumilos sa buhay namin. Hindi mananaig ang kalakasan namin, Panginoon. Hindi mananaig, Panginoon, ang aming mga intellect, Panginoon. O mga kakayahan sa buhay. Kundi ikaw lamang, Panginoon, sa magitan ng banal mong Espiritu. And for sure, Lord, nasa kalooban mo kami. Pag ang Espiritu mo ang siyang malayang kumikilos sa amin. Lord, turuan mo kami, Panginoon. Tulad ng aming mga narinig na salita mo. Mangyari po, O Diyos, piliin namin, Panginoon, O God, yung buhay na may challenge. Yung buhay, Panginoon, O God, na makipot. Ngunit, Lord, patungo sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtuturo. Mangyari po, O Diyos, na maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa magitan, Panginoon, O God, ang aming pagsasagawa sa lahat ng salitang narinig namin sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa gabing ito. Mangyari, Panginoon, O God, ang Espiritu mo, Panginoon, ang siyang patuloy, Panginoon, O God, na mag-pour out sa buhay ng bawat isa sa amin. Amen. Na Lord, there will be a continuous infilling of your Spirit sa buhay namin, Panginoon. And Lord, not only that, O God, that there will be, Lord God, an increasing empowerment of the Holy Spirit upon our life. And Lord, I ask a favor from you right now in the name of Jesus. Lahat, Panginoon, na bukas ang puso, Panginoon, empower them, Lord, with your Spirit, O God. Hallelujah. Upang, Lord, magawa nila, Panginoon, yung kalooban mo at maranasan nila, Panginoon, ang kapangyarihan ng salita mo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang pagluwalhati, pasasalamat. Sa pangalan mo lamang at ang lahat, Panginoon, na may Espiritu ng Diyos ay magsasabi ng